Hey, good morning. Ito. Good morning, sino to? Michael Vincent Salvador Ramos. Hello, sir. Good morning. I-assemble lang natin itong Merciless natin. Tapos na tayo. Naka-top coat na rin to eh. Wait lang, mag-share lang ako sa share lang tayo. If you have any questions, pwede kayo magtanong sa akin. Okay. Merciless box. Share lang natin Okay, tara. First, taga. Let's do it. Ano ba tayo na-assemble? Ito muna, shoulders, okay? Okay, shoulders. Sabay-sabay tayo mag-build ng Merciless. Tapos ko na i-customize. Samahan nyo ako. First time ko lang din ito makikita. Put together natin itong Merciless. Okay. Legs. Waist. Okay. Kung meron kayong mga questions, type nyo lang dito. Salamat. Then, okay. Paa. Okay. Meron ba kayong mga comments? Pwede nyo type dito yung mga comments.
Hello, Sir Paulo Tiongson. Good morning. Sino po ba yung mga nanonood? Hindi ko na makikita eh. Tama ba to? Tama ba tong ginagawa ko? Okay, okay. Okay. Alright. Assemble lang natin to Assemble. Okay. Pwede tayong gumamit nito. Pwede tayong gumamit ng hair blower para mas madali natin makabit yung mga pieces. Okay? Yung paa. Okay, para dito sa mga parts na to yung naiwan, yung gold. Yung gumagamit ako ng ink para mas kapit siya. Yan. Tapos papahangin na natin. I-zoom in pa natin Okay. Yan. Okay. So yan, hindi na tumatama sa... Basta mayroon namang clearance Basta may clearance. Hindi tatama yan. Dito din. Ang gamit kong marker ay Pilot Twin marker. Okay. Tapos okay. Tapos dito, pwede niyong painitan din tong peg na to para pwede pumasok dito. Okay? Yan. Medyo zoom out ko Meron ba kayong mga questions about toy customization? Pwede kayong magtanong dito habang binubuo natin to si Merciless. Okay? Tara. Okay. Grabe, hirap pa. Okay, paa. Tapos na. May waist. Okay, waist. Ito, attach lang naman to Dapat pumasok yung dito, ball joint. Angas ng red variant mo, boss. Yes, sir. Thank you. Nandito yung red natin Ito, sir. Na-zoom out ka. Red variant. $210. Sold na to, sir. Yan. Mag-add pa ako ng dito, head sculpt. Hindi pa ako nakaka-avail kay Thank you, Sir Crew. Crew Kaya. How do you pronounce your name, sir? Yan. Thank you sa pagsuporta, sir. Hindi ko na mabalik. Okay. Dito tayo ngayon sa sige, pwede natin to Hindi. Huwag na muna natin to i-display. Sige. Pwede natin to i-display dito. Okay. Tapos, ito na siya. Yung ating block.
black and gold version. Para may comparison tayo. Sige. Shared, Sir Sis, thank you nga pala dun sa, nakakinig ako ng live mo kanina. Thank you sa pag-mention sa akin. Thank you sa, thank you sa, yun nga, sa pag-mention sa akin palagi, sa pag-share ng mga live ko, sa pag-share ng mga content ko, share ng images. Very, very thankful. And yun, congratulations to you kasi nalo ka ng Optimus Primal. Tingin ko yun na muna yung deserve mo yun, sir, talaga. You deserve it. You deserve it, super. Yun na muna yung gift ko sa'yo, sir, habang hindi pa natin natutuloy yung project natin. Medyo malayo pa kasi. End of 2024 tayo. Grabe. Thank you sa mga clients ko na gusto yung mga work na ginagawa ko. Yun. Up to end of 2024, fully booked tayo. Pero yun nga, always open for toy customization projects. Yun nga lang, mahaba yung waitlist natin. Nagulat din ako, lumaban pa eh. Thank you, sir. Thank you. Eto, sir, tapos na tayo sa So, sama-sama tayo mag-assemble ng Merciless. Medyo matigas lang yan eh. Yung dito sa part na to. Kaya kailangan mo ng pressure. Pero at the same time, iingatan mo yung paint job. Kasi nga, customized na siya, kaya mas iingatan natin. Yan. Thank you sa pagsama sa akin sa live ngayon kahit na umaga na. Ano oras ba? 2:25 na. Team 2:25 AM. Sabi ni Says Gopela, shared master. Thank you, sir. Darren Talabis. Good morning, sir. Rain, silent follower here. Just want to say, lupit na mga customs mo. More power to you and your work. Strong arm. Thank you very much, Darren Talabis, for your support, for always, for watching, for being a silent follower. And yun, maraming salamat, sir. That's all I can say. Thank you very much for all of your support. Meron pa tayong mga upcoming na projects. Ano ba yun? Ito kay Sir Mark. Bukas ko gagawin to. Kay Sir Mark Lexter Ami. Gagawin ko to Robin eh. Ayan o. Na-prime ko na siya using Boss ni Flat Black. Gagawin natin Robin. Comic book style execution ang gagawin natin dito. Okay? Okay. Anong next natin dito? Ito siguro yung torso para dito. Ito yung mahirap ikabit eh. Yan o, dito. Teka lang try natin to. Hirap ikabit nito. Kailangan natin ng blower dito eh. Tanggalin muna natin to rito. Ito yung i-showcase natin. Yan, si Merciless Red. Red Merciless. Yan. Kaya kabit na natin Mahirap din kasi magkabit eh. Lalo na pag on camera. Manginginig na ba ako dito? Panginigin mo na. Nanginginig na. Ang hirap kasi nito eh. Nung tinatanggal din namin ng wife ko, mahirap tanggalin. Nakakanginig ng baba. Teka lang ma'am sir Try ko ikabit to eh. Siguro dito, gawin ko na lang yung style ko ito. Ito yung mga pegs niya Yan Okay. Medyo malaki naman, malaki siya. Usually yan, ito yung peg na to, saka dito. Naiiwan to dito sa part na to. Pero this time, ito, pumasok dito sa torso, sa waist niya. Tingin ko mas madali ito relatively. So sa pagbabalik ng mga pieces, kailangan nyo ng extra support. So yung, ito yung sa chest piece, lalagyan nyo ng suporta. Ito yung peg, hawakan nyo lang dito, sa part na to. Make sure na hindi ito nalalagyan ng torque or any pressure. Kasi pag nalagyan niya ng pressure, may tendency yan bumalik, mag-bend at mabali. Okay? So, try nyo lang hawakan kung saan yung pinaka mataas yung grip, pinaka mataas yung support. Tapos, i-line up nyo yung peg and then ipupush nyo using
yung mga palms nyo para ano pa rin siya, hindi abrupt, soft pa rin yung mga nakasupport sa kanya. Okay? Tapos, makakatulong din yung blower. Kunwari, sobrang tigas na niyan. Kasi nga, nagdadagdag tayo ng pintura eh. Yan. Makakatulong din yan sa ano. Hirap. Teka, kailangan ko ng extra pressure. Ayan, nakabit ko na. Ang kalimitan ginagawa ko, ini-insert ko between my knees para lang makompress talaga. Ayan, kabit na siya. Hindi na siya gagalaw. Okay? Ayan. Next. Ito. Ito pinakamahirap na part eh. Pero dito sa arms, madali na lang yan eh. Thank you. Ito, try natin dito ah. I-compress kasi natin to eh. So ngayon, nakapush ako dito ngayon sa crotch niya, pataas. Ito yung mahirap na part eh. Very delicate din kasi to. Teka lang ah, kukuha lang din ako ng torque ah. Wala akong torque pag nandito sa camera eh. Wait lang ah. Hirap, grabe. Takot. Mamabali. Dapat ito kasi yung pupush. Hindi ko alam paano ko nagawa ito eh. Siguro, bubukaka ako na lang to. Ezekiel Malyari, hello sir. Isa yan sa mga mahirap na task, ibalik yung mga mahigpit na part after ng paint, hot water. Oh sir, ito, tinatry ko nga ito sir. Actually, tama yung sources eh, kasi ano siya eh, napinturahan na, diba? So, gusto mo siyang ingatan. Gusto mo siyang ingatan, pero ito sir, in-air blower ko na. Gusto mo siyang ingatan, pero syempre at the same time, gusto mong mag-exert ng ano, ng force. Kaya lang ah. Baklasin ko kaya muna tong legs. Baka mas mag-work. Ang hirap. Ito, para ma-push ko to, papunta dito sa taas. Ito yung kailangan kong gawin eh. Yan. Hot blower ko nga to. Ito pa. Itong part. Tama sir, yung upper part nga. Thank you Sir Van Manongas. Ito, tama. Init. Okay, game. Try natin.
Yun! Successful. Thank you, Sir Ban. Thank you, Sir Ban. Successful tayo. HM po pa repaint ng ganyan, sir. 6K, sir. 6K. Para sa local. Sa international, 210. 210 USD. Pero sir, ano ko yun ha? Fully booked. Fully booked hanggang end of 2024. Rayson O. Reyes. Yes, sir. 6K merciless. Oh, grabe yung ano. Grabe yung friction sa kamay. Tapos pwede na natin to i-ano. Kung gusto mo sir ng ibabump kita doon sa listahan natin, meron akong ano rush fee 1.5. So 7.5. Anong kulay sir? Ano black? Meron pa akong white nito eh. Paparating pa lang. I mean ginagawa pa lang pala. Naka-work in progress na. Pero yun lang pala. Since ito naman pala, ano, flexible plastic, pwede nyo i-bend to. Okay, yun. At least nakabit na. Oo nga sir, eh. Grabe, hirap pala na ito. Hindi ko alam paano ko ginawa yung isi. Parang mas madali yung red kesa dito. Kasi gusto ko mag-ingat talaga. Grabe naman, oh. Ba nangyari dito? Sige na. Pakabit mo na sa akin. Sige na, konti na lang to eh. Nakataas ah. Nakataas. Wala nga. Ayusin lang natin ito peg dito. Mas gusto kong baklasin McFarlane kaysa kay Hasbro. Oo nga, Sir Bunny. Nangyari dito. Sabi ni Crew kaya, ganyan din ako kinakausap ko na ginagawa ko pag ayaw makisama. May kinukunan po kayo. Ano yun, sir? Ano yun? May kinapkuman. What's that? Paki-ask na lang ulit, sir. Sir Miguel, thank you. Sabi ni says, pero in fairness, MCF Figs, ang isa sa pinakamadaling i-customize dahil sa backlash friendly sila. Di tulad ng Marvel sa ibang figs na may halong dasal para mabaklas sila ng walang issue. Actually, sir, oo. Tulad nito, ang hirap nito. Grabe, hindi ko alam kung paano ko pagagawin to eh. Naka-prime pa lang to, sir eh. Ayun o. Naka-prime pa lang. Hindi ko na binaklas to kasi hindi ko naman din kailangan isprayan yung mga inner parts. Yan, hindi ko kailangan isprayan yan. Sobrang thin lang na dry brush dito para lang maging seamless yung weathering niya. Pati dito. Dito. Yan. Hindi ko na kailangan sprayan lahat ng joints. Dito rin. Kasi yung color scheme naman yan dark din. Dito, ilalagyan ko na lang yan ng ink. Itong part na to.
Yan. Ito Marvel Legends body to. Yung ulo nito, hindi ko alam kung saan kinuha ni Sir Mark Lexer. Pero ito, napakahirap nito baklasin yung Marvel Legends talaga. Ang hirap niyan. Kaya hindi na ako naipagsapalaran dyan sa talaga sa Marvel Legends. Baka masira ako lang kasi. O isang paa na lang isang paa. So, thank you. Isang paa na lang. Kaya pong makabit eh. Hirap naman ito. Ano ba ito? Parang mas madali yung red eh. Ano ba yan? Anong ink ginagamit mo sa joint, sir? Ito, sir, ginagamit kong ink, Pilot Twin Marker. Ginamit ko yan dito, sir. Ayan, Pag may clearance, sir, pag may clearance talaga, hindi na yan matatanggal. Tsaka hindi rin talaga ako gumagawa ng clean paint job kasi nga, dun sa mga joints, may possibility talaga na matanggal talaga yung mga customs. Yung mga paint, magkakaroon talaga ng paint job. Ay nga pala, flex ko lang yung bago kong pintura na nabili sa Jovier kanina. Vallejo, metal color copper. Meron na tayong copper. Sabi ni Sir says, too expensive pero bumibili ako parts nila para sa mga custom ko. Oo nga sir, panalo yun. Paano pag gagawin mong flesh yung joints? Ayun lang. Medyo challenge talaga yun sir. Challenge yun talaga pag flesh. Yung skin tone. Kasi nga, lalo na pag pinipaint mo talaga, wala namang ink na flesh eh. So, mangyayari dyan, dry brush ng ink. Dry brush ng mga skin tone from Hero Paints para manipis na manipis lang. Hindi siya yung lapat. Grabe, sobrang dry na ng kamay ko. Mahirap naman ito. Ulitin ko kaya, baklasin ko muna kaya ulit. Nakabit na natin to. Isa na lang. Sir, hindi natatanggal yung ink na yan kahit nag-rub. Sabi ni Rayson Oreyes, yes sir, hindi naman. Kasi may clearance naman siya eh. Ayan. Lahat, siguro kahit nga Sharpie, hindi matatanggal eh. May clearance naman sir eh. Tsaka matindi yung kapit nito sir. Lalo na pag naka-blow dry din. Sabi ni Cez Gopela, pinaka nairita ako is magpintura ng skin tone kasi halos dalawa lang result sa akin. Either moreno na sunbird or anemic na mestizo. Oo sir, ang hirap talaga ng mga skin tone. Grabe. Teka, may message lang si client Wait lang. Okay, 1.6. Okay. May nagtatanong kasi ng solid snake. Okay. Sabi ni Andrew Ray Mikua, taas mo lang yung palda sir para ma-shoot mo yung peg sa butas. Oo nga sir, ito na. Sige na. Rayson Reyes, sir, patingin nga ulit ng ink. Screenshot ko lang. Ito sir, Ito sir, yung ink ko. Teka. Pilot Twin Marker. Sige, screenshot. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and saan pa ba yung mga inks na pwedeng lagyan ito? Wala na eh. Dito, yan, pwede mo lagyan yan. Pero painted naman siya. Tsaka may gap. Pag wala kang gap dito, mahirap talaga. Mahirap may chance talaga na magkakaroon ng paint chip. Saan pa ba pwede mag-apply? Ayun, dito. Ayun Yan. Pwede na teka, pakita ko sa inyo anong ginagawa ko dun sa mga
Ito. Mag-a-apply tayo nito. Yan. Para makita nyo nito first hand kung paano ko ina-apply ink sa mga joints. Yan. Tindi ng kapit niyan. Yan. Tapos blower lang. Ay, kita ba sa camera? Nakita ba sa camera? Teka, ulitin ko na lang Ulitin ko na lang. Dito sa kabilang kamay na lang. Ito. Yan. Ito. Yan. Yung joints na yan, pag polishing na tayo, o kaya quality assurance, chinecheck ko, ginagawa ko, kumukuha ako ng inks, tapos nagmamark ako dyan, yan, ink. Sa mga part na hindi na pinturahan. Yan. Kasi mas maganda kapit ng ink. Ink galing sa mga markers, Ink galing sa mga markers. Specifically, itong Pilot Twin Marker, maganda yung kapit. Nakita, boss. O, nakita pala. Okay. Lalo na pag naka-cure. Pag naka-cure yung ink dyan. Tapos, pag meron pa yung clearance, kaya pag merong clearance yan, hindi na yan matatanggal. Hindi na magkakaroon ng paint chip yan. Kung merong clearance kasi kung walang clearance yan, may possibility pa rin yan. Tulad nito, yung kaninang ginawa natin. Ayan Ganyan na yan. Hindi na matatanggal. Black na talaga yan. Okay? Kaya pag-handle nito, be very careful sa pag-handle ng mga custom pieces. Yung isang ginawa natin dito. Dito naman sa knee, yan. Mag-ingat lang kayo dito kasi medyo matigas. So, kailangan nyo ng suporta din talaga. Support. Ayan, dito. Wala namang paint rub na mangyayari. Pero painted pa rin yan. Painted lahat yan. Painted. Pati yung joints dito, painted. Yan, pati yan painted. Okay? Meron bang lumabas? Meron bang paint chip? I think meron. Okay, so ang gagawin ko dyan, kunin ko yung marker ko. Tapos, yan. Parang weathering effect na rin siya. Pag natuyo yan. Kaya hindi ako gumagawa na super clean talaga kasi magkakaroon ng paint chip talaga. It is what it is. Yan, dyan sa likod. Tapos, cure natin yan. Yan. Dito wala naman. Safe naman to. Dito rin sa katawan. Okay? Aangat ko lang tong palda. Okay? Aangat ko lang tong palda. Okay, try na natin to. Para matapos na makita na natin to. Excited na ako dito eh. Sige, game na. Anong combination ng color ginawa mo dun sa fur? Teka lang, sir. Kabit muna natin to. Tagal ko na rito eh. Teka lang Grabe, sobrang challenging naman ito. Teka lang
Kaya gumamit ako nitong pliers para medyo makuha ko yung peg. Wait lang, ito na. Pilitin na natin to. Wow! Hirap. Hirap na to ah. Ano to? Okay, ito na, ito na. Ayan, naka-prepare na yung joint. Ito, naka-prepare na kasi ito eh. Nanghihina na ako. Oh. Sabi ni oh, sayang eh. Grabe. Jansen Perez, anong combination ng color mo ginawa sa fur? Sige, sagutin ko muna. Yung fur natin, ito sir. Ito sir, base coat ng leather brown at saka dry brush ng earth tan from Hero Paints saka earth tan to. Whew! Take. Nabaliw na. Ayun na nga sir eh. Nabaliw na eh. Teka lang baka kailangan ko lang mag-break onte. 10 seconds. Okay, break tayo. Ban, mano nga sabi niya, baka mag-alay ka dapat ng dugo para pumasok yan. Ang hirap no? Ang hirap pumasok. Bend mo yung knee nung nakakabit para di gumagalaw yung hip peg. Kala ko hinataw mo na lang yung mesa, sabi ni Elsen Corbite. Nabaliw na. EXP ko yan. Tapos nung nakakabit ko, di ko na napansin, baliktad ko na ikabit. Hipan mo para pumasok. Oo nga sir, hipan na. Butik yan. Nakailang iip na ako rito eh. Kaya magko-concentrate na ako dito para matapos na tayo. Last stress na ata eh. Last stress na nga. Yun, pumasok na sa wakas. Sa wakas. Grabe to merciless na to black. Merciless black. Okay?
Hirap. Okay, arms tayo, arms. Madali na lang tong arms eh. Okay, ayan, kabit na yung arms. Success! Thank you sa pagtulong sa akin. Thank you guys. Thank you mga ma'am sir ah. Okay, yun, kabit na. Yeah, ulo na lang. Ulo, tsaka dalawang armor. Okay? Saan na yun? Ito. May nakalagay dito, left ni left ata to ni Merciless ah. Hindi left nyo. Kasi kung left nyo, ang magiging armor niya right. So dapat L, left niya. Okay? Dito yan. Yun, wakas. Ulo na lang. Tanggalin na natin mga extra na blue tack. Okay, sa wakas. There you go. Dito na. Meron na tayong black. Black and red Merciless. Okay, ito na yung red natin. Yung black. Ano mas strip nyo? Black o red? Black and gold o red and gold? Yan. Ano mas strip nyo? Parang inverted pala yung kulay, no? Parang inverted pala siya. Parang ito yung ito tama, black. Ito, yung body armor red. Tapos yung cloth black. Ito naman black yung body armor pero red yung cloth. Ano mo strip nyo? Black o red? Type nyo red o type nyo ako nung strip nyo. Mas strip nyo. Anong mas maganda? Red o black? Sabi ni Crew Kaya, ganda daw. Sabi ni Rayson Reyes Bangis. Sabi ni Carlito, parehas. Sabi ni Crew, red. Sabi ni Asen Corvita, hindi daw siya makapili. Okay, so yun. O yan, ito pa isa, red. Red. Tapos black. Yan. Yan magkatabi. Yan, katabi. Meron pa akong isang syempre red daw si Sir says. Sabi ni Michael, black trip ko ninyo. Wow, thank you, nice. Thank you sa mga feedback. Dami rin may gusto ng red eh. Gusto rin ni client kasi ito eh. O kaya pag nagkaroon ako niyan, happy. Black solido, sabi ni Jamie. Thank you sa mga feedback. Sir says, pag dating nung Optimus Primal, gusto ko makita sir na hawak mo na. Sobra excited ako dun. Deserve mo yun sir. Super deserve. Yun na muna ang regalo ko for you now. For now. Ito yung sword niya. Ang napansin ko dun sa production ng mga inaantay ko yung white gold mo. Oo sir, malapit na. Saan na ba yung white ko? Hindi ito yung white natin eh. Ito, yung iba, ito, syempre madumi pa siya. Dirty mode pa siya, dirty south pa.
gagawin natin dyan, mag-dry brush pa tayo ng white. Gagawin natin mas ganito. Okay? Babalik natin yung white ng armor niya. Yan. Yan, ganyan. Okay? Tapos, yung sa chest naman, ganito siya kaputi. Meron na siyang level of weathering, pero ito yung base na gagamitin natin. Ganito. Matte finishing concept mo, no, sir? Yes, sir. Matte lahat ng ginagamit kong top coat. Mas iwas, ano yun, sir? Mas iwas dikit sa mga surfaces. Saka ginagamit ko, Bosni. So, ito yung tatlo natin. So, we have... Teka, pakita lang natin, ah. Ano ko ba natin? Ito, red, black, tsaka... Ito yung white. Yan, ganyan. Ayan. Wala pang ano eh. Wala pa tayong white eh. Hindi pa tapos eh. Pero ang nakaplano na rin to. Nakaplano na rin. Kaya ang ginawa ko rito, pinrime ko na muna lahat. Naka-batch custom tayo rito. 4 na merciless yung ginawa natin. Sabay-sabay. Kaya yung priming talaga sobrang tagal. Priming, baklas, groundwork, yun yung dry brushing, tapos saka tayo nag-detailing. Yun. Mas maganda para sa akin pag inalikabok parang nagmumukhang details ang alikabok. Aesthetics. Sir Ses, thank you very much. Oo nga, no? Stig ng input na yun, ah. Very good. Oy, Sir Ses, gagawa ako invite kita sa aking video. Magano tayo, gawa tayo ng live stream show. Invite kita as guest. Para lang... I want to know you more as a toy customizer, toy collector. Yan. The mother, father. Yan. Visit nyo yung mother, father na sa Facebook page. Si Cesc Gopela ang ating artist for that. Okay? Siya nagmamanage nun. He does custom works too. Very, very cool. The Red Hulk is amazing. Grabe yun. Sabi ni Jansen, may black primer ba si Bosni at white and gray lang kasi nabili ko. Tapos bumili na ako ng matte black ng Bosni. Teka. May black primer ba si Bosni? Yes sir, meron. Ingat lang teka, papakita ko nga yung mga primer ko. Nasa labas din kasi. Ouch! Sorry. Masakit sa tenga. Okay, usapang primers. Okay, usapang primers tayo. Tayo ka muna dyan, Merciless. Tayo ka muna dyan, please. Ito yung bago nating weapon, no? Vallejo Metal Color. Next na natin to, yan. Next na natin yan si Merciless White. Ito muna. Meron pa pala ang Robin. O, usapang primer muna. Bago tayo mag-end ng live. Ito kalimitan ginagawa ko to so simula tayo sa konsepto ng pag-a-apply ng primer. Bakit tayo nag-a-apply ng primer? Para magkaroon tayo ng adhesion layer sa mga paint na i-apply natin. Kasi kunwari dito na lang sa any sort of plastic. Kunwari dito. Teka. Ayan, dito na lang. Kunwari dito kay Star-Lord. Kasi dito is Star-Lord. Gusto mo mag-apply ng leather brown dito sa kanyang armor. Hindi siya kakapit. May layer. Kasi walang layer of adhesion. Hindi porous yung material. Tsaka meron yung top coat. May factory top coat yan galing dun sa sa company. Dun sa manufacturer.
may mga layering yan ng top coat para maging glossy siya or metallic. Ngayon, kung lalagyan natin ng washes or ng pintura, kailangan natin gumamit ng primer. Ay, teka, wala pa dito yung natin, yung pang-apat na primer natin. Teka. Ayan, kompleto na ating primer list. So, sa primers, ang preferred brand ko ay Bosni. Okay, Bosni. Ginagamit ko yung black kung mag-spray ako ng mga metallics. Ay, spray yung kung gagamit ako ng metallics. Kunwari, ang mga metallics ko, yun, copper, dry brushing. Ito, gumamit ako ng flat black dito para ma-dry brush yung silver over it. Okay? Para yun yung labas niya, ganyan. Talagang weathered talaga siya. Okay? Gas. Walang physical na damage. Paint yung ginagamit ko para i-emphasize yung mga wear and tear ng mga action figures natin. Ito, tulad nito, yan. Yan, dyan, oh. Dito, dry brushing. Yan. Kaya hindi siya flat black lang. Kasi kung flat black lang, ganito itsura niya. Ayan, oh. Kung walang weathering, ganyan itsura. Flat black lang talaga. Walang dimension, walang depth. Okay, walang highlights. Okay, kaya nire-recommend ko rin yung dry brushing na matutunan. Isa sa mga skill na matutunan ng mga toy customizers din na gusto magsimula. Kasi feeling ko underrated yung skill na yan. Kasi ang laki ng effect niya nagagawa sa action figure. Ito yung Bosni ng mga primers. So, you have flat black, flat white, tapos primer gray and flat clear. Ang flat clear na top coat pwede rin maging primer. Okay? So, explain ko rin. Yung flat white na primer, mas maganda pag meron ka muna nito na primer gray. Actually, ito pinaka-basic yung primer gray. Pag nag-spray ka nito, pwede ka mag-second layer ng flat white o kaya flat black. Basta, kasi yung isang white nito, yung sa Bosni, yung isang variant niyan, gloss yun. Ibig sabihin, pag white lang yung nakalagay sa mga spray cans, gloss yung finish nun. Huwag niyong bibilin yun for priming, hindi siya for primer. Okay? Hindi siya suitable for priming kasi yun, glossy. Dapat ang mga primers flat, matte. Kasi ang function niya, maglalagay siya ng adhesion layer, yung porous material para pag nag-spray kayo dito, kakapit lahat ng pintura na i-apply nyo. Kahit na matubig, kakapit pa rin. Yun yung function niya. Pero kung intentional naman talaga na gusto nyo lang padulasin yung pintura dito sa armor, diba? Preference nyo yun. Malay mo, meron pa kayong technique na ma-discover, yung paint effect. Na dudulas yung paint dito, ano kaya magiging effect nun? So, trial and error talaga yung gagawin natin para magawa or ma-explore yung journey nyo sa toy customization. Kasi nga, may walang rules dito walang rules. Kung ayaw nyo maglagay ng primer, pwede. Kasi nga, wala namang ABC sa pagko-customize ng mga laruan. Diba? Wala namang rule book. Pwede nyong gawin lahat kung ano yung preference nyo, pwede nyong gawin lahat kung ano yung gusto nyo. Pero yun nga lang, mag-iiba-iba ng effect. Kung gusto nyo makuha yung effect na ganito, kung effect na ganyan, meron kayong mga susundang steps. Kaya gumagawa rin ako ng mga tutorial para alam natin kung paano siya gagawin in the future. Pwede natin gawing reference yun or guide. Okay? So ito yung mga primers natin. Balik tayo. Primer gray. Very nice color. Tapos ito, yung recently ko lang din na discover na ang flat clear pwede maging primer din kasi wala ito si Star-Lord, ayoko nang baguhin yung kulay, gusto ko ganyan na lang siya, pero gusto kong i-improve yung blue, gusto kong gawin battle damage. Ngayon paano ko gagawin yun? Mag-i-spray ako ng flat clear, tapos mag-a-apply ako ng wash kasi yung wash kakapit dyan kasi meron ka ng one layer of flat clear. Pwede ka na mag-dry brush over that. Kasi mas dark na siya. So, at least,
hindi na nabago yung colors, meron ka ng groundwork. Yung groundwork, di mo na kailangan talagang i-paint to lang blue. Di na. Kung ano yung stock, yun na yung yun na yung base mo. Di mo na kailangan lagyan ng additional base color. Kung masaya ka na dito, gusto mo lang siya lagyan ng wear and tear, sige, pwede. Ito, flat clear. Basahin natin comment ni Sir Says Gopela. Sa akin, ang ginagawa ko ay similar kay Master Rain. Paliliguan ko muna ng Joy para wala yung factory coat. O tama yun, factory coat. Tapos primer na. Pangatlo, wag antayin matuyo ng pulido kasi pagbasa, tapos hinawakan yung fingerprints, lalapat sa pintura. O nga, tama yun, sir. Kaya, actually, nangyari. Maraming beses na rin nangyari sa akin yun kasi nga excited tayo sa paggawa ng mga custom figures. Kaya, let's be patient pag gumagawa ng mga gantong klaseng mga toy customizations kasi pag once na pinrimer mo tapos hinawakan mo yan dito sa kung saan man, dito sa shoulder, sa chest, ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng fingerprint dito. Tapos yung fingerprint na yun, syempre, mamarka siya dyan. Unless, yung very intentional yung gawa mo. Talagang gusto mo yung fingerprint mo, i-mark mo rito. So, ibang technique na naman yun, di ba? Kung gusto mong basa, tapos i-mark mo rito yung fingers mo as his body armor. Kasi yung fingers natin, may pattern yan eh. Di ba? May pattern yan. Pwede mo siyang i-press dito as magiging pattern ng armor, di ba? So, yun. Yun yung sinasabi ko na wala namang rules talaga sa pagko-customize. Pwede mong gawin kung ano yung gusto mo. Pwede kang mag-explore. Hindi mo na alam na yung fingerprint mo pwede palang maging body armor pattern. Diba? Ngayon, naisip ko lang yun dahil sinabi ni Sir Ces na baka magkaroon ng fingerprint yung sa pag hindi ka pag-atat ka na basa pa yung primer. So yun lang, ganun lang yung way of thinking ko din na kaya natin gawin lahat to. Wala namang set of rules dito eh. Kaya yung mga primers na ginagamit ko, ito sir nandito na lahat. Flat black, flat white, primer gray. Ito flat to kasi may nakalagay naman primer gray. And flat clear. Yan. Noted, pwede pala yung primer na clear. Yes sir, pwede yun sir. Sabi ni Says, yes master, pang alis ng gloss or shiny effect. Sir, tama yun. Sabi ni Sir Says, kay mastering ko din nakuha yun, saka medyo madali gamitin ang boss need mo lang mag face mask kasi bad for lungs pag nasobran. Sir, make sure na pwede kayo na magsuot kayo ng mask o kaya ng respirator para bago kayo mag-spray nito. Actually, ilagay nyo lang to sa labas ng bahay nyo, huwag sa loob. Yung mga nasa loob, mga ganito lang. Yung mga sa Vallejo, Armored Komodo, yan, safe to, yung mga ganito. Pero, syempre, huwag naman din sa kwarto nyo. Sa labas lang. Yung yung well-ventilated yung lugar. Dapat well-ventilated yung lugar. Kaya, maganda rin talaga na nasa labas kayo habang nag-i-spray. Kasi delikado talaga to. Harmful to sa harmful to sa health nyo. Kaya, use this sparingly. Okay? As much as possible, pag nag-i-spray nga ako, hindi ako humihinga. Hindi ako sumisinghot din eh. Kasi talaga, tapos, tutusok ko na dun sa dun sa tray or dun sa holder. Hindi ako humihinga. Para lang di ko masinghot yung particles. Nasaan na yung sword? Pahawak natin yung sword ni Merciless. Ang lambot nitong sword niya. Yun ang napansin ko meron akong review kasi nitong 4 na Merciless. Napansin ko yung gitnang production ng mga Merciless swords, sobrang lambot.
Para siyang soft plastic. Ayan, no? Bendable. Ba't nangyayari to? Diba? Hindi dapat nangyayari to kasi sword to eh. Hindi dapat soft plastic ginamit dito eh. Oh, weird. Pero yung iba, yung first couples, yung first 500 or 1,000 maybe. Ano siya? Hard plastic. Okay, ayos. Ayan, natapos na natin. Sa wakas. Ang hirap pala pasok nitong legs na ano. Grabe. Okay, basahin natin yung comment ni Sir. Ni Sir says, pagtanggal ng paint, pwedeng acetone, alcohol. Pag, or pwede rin daw, lapatan ko ng isa pang coat ng paint. Yes, hindi ako nag-strip ng paint, sir eh. Hindi ako gumagamit ng mga paint strippers eh. Hindi. So, ang ginagawa ko, actually, hindi rin nga ako nagsasand. Kasi ayoko magsand eh. Kahit na yung mga joints, hindi ako nagsasand ng mga joints. Kung walang clearance, edi it is what it is. Magkaroon ng paint rub, sige. Ang gagawin ko doon, kaya nga, di ba, hindi naman siya super clean paint job. Nahayaan ko lang siya magkaroon ng paint rubs. Ang ginagawa ko na lang talaga, iniingatan ko siya. Hindi ko halos ginagalaw. Pero kung kung lalaroan ko, alam ko kung ano yung magiging effect niya. Kasi nga, di ba? Walang clearance yung joints, tapos painted. Hindi ang mangyayari doon talaga, nagkakaroon ng paint rub. Tsaka yung paint rub naman, ano naman siya, cohesive naman dito sa ginagawa kong painting style na hindi naman siya clean talaga, hindi clean. May laging may certain level of weathering. Kaya yun yung gustong-gusto kong paint job na ginagawa. Kasi gusto ko, battle damage, galing na sila sa gera, yun gusto ko. May pinagdaanan na yung armor, kita yung mga metal, yun talaga yung gusto ko. Nangyari dito kay Star-Lord. Ayun, Sir Sis. Ayun, open ka ba dun, sir? Chat-chat tayo, kwentuhan lang. Hindi ko pa alam kung kailan. Pero yun, sir, sige, weekend. Weekend yan. Weekend dapat mangyari. Para libre tayo. Ang gagawin lang natin doon, magkukwentuhan lang tayo. Kwentuhan lang yun, tsaka history ng mga toy collections natin. Siyempre, all about toys, tsaka toy customs. Yun yung mga pag-aaralan natin yan. Ay, pag-aaralan. Yun yung mga pag-uusapan natin. Ito pa pala, ay. Natabunan. Saan yung card ko? May card pa ako dito eh. O, pili kayo, mga ma'am sir, anong gusto nyo ilagay? Yung first, 4459. Yung second, 37. Meron akong 37. Tapos yung last, 4544. Anong gusto nyo? 1, 2, or 3? Lalagay ko rito kay Black Merciless. Yan, pili lang kayo. Yung una, 4459. Pangalawa, 37. Pangatlo, 4544. O pangalawa daw. Sige, pangalawa. 37 yan. Number 37. Low number to, mga ma'am sir. Low number. Okay, nice. Wala na si Mercedes. We're done. Low, no? Mas mahal. O, low daw, mas mahal. Sabi ni Sir Crew. Kaya, that's it.
photoshoot. Actually, po photoshoot ko na to bukas. Kailangan natin magpahinga. Pero ayan si Red. Ito yung Red and ito yung holder niya. Okay, number 37. Yan. Text lang natin muna bago tayo mag-exit. Astig. Thank you, sir. So yun, nakapag-discuss tayo. Actually, recap ko lang kung ano yung ginawa natin sa live. Nakapag-assemble tayo ng Merciless. Ang hirap pala i-assemble nito. Nakapag-assemble tayo ng Merciless. Nakabili tayo nito. Na-feature ko na rin copper. Ganda ng copper. Marami tayong projects na paggagamitan nito, copper. Mas red metal. Tapos, nasabi ko rin kung ano yung kulay ng fur. Leather brown tsaka earth tan. Tapos, nakapag-discuss din tayo about primers. Thank you for sharing, Sir Cez, ng mga inputs dito. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta na kinood. 3:20 na. Grabe. Good morning. Good morning naman, mga ma'am, sir. May pasok pa bukas. Okay. That's it. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Solid. Ano to? Salamat din, Master. Solid live din to. Thank you very much, sir. Medyo late na. Late na tayo nakakapag-live ngayon dahil may mga kailangan tayong tapusin ng mga errands. Pero yun, maraming salamat sa lahat. In the future, next live stream natin ay ito, Merciless White. Okay? Gagawa na ako ng pre-work para pagdating sa live stream, detailing tayo, tapos hopefully marami tayong matapos dito kay White Merciless. So, ang combination nito parang white, black, and brown. Tapos yung kanyang cloth, I think desaturated, actually hindi ko pa alam kung desaturated red din or black. Baka ganun. Okay? Sige, papahinga na tayo. Thank you sa pagpili nito, Sir Crew. Sir Sis, schedule natin yun. Hopefully, makapag-usap tayo with Meraki din. Gusto ko rin makapag-usap tayong tatlo about toy customizations. Yun talaga. Yun yung topic natin about toy customizations. Lahat. Okay. Actually, pwede rin tayo mag-entertain din ng mga questions nila. Tapos, sasagutin din natin. Okay? So, marami din talaga mga questions na gusto magtanong. Wari ako, gusto kong magsimula. May mga gagawin ko, ano yung materials yan, pwede natin sagutin yan. Okay? Salamat. Thank you very much. Okay? Bye-bye.